I was a broke boy when I met CK. Mm-hmm. CK gave me a chance. CK actually paid for our first date. Because I believe being broke is not a status. It's a mindset. Wag magtipid magsipag ako eh. So, that was the turning point of my mindset when I realized that, wait lang, at least for my career, I can't speak for everyone. At least for mine, the more work I put in, the more money I make. Pero nagdidilig ako everyday, sa mga pakinggan. Tito Mikey, bakit mo sinasabi mo yung dilig nakatingin ka sa akin? Ang daming notifications! Due date na naman. Welcome to Petro de Peligro Podcast, ang tambayan mo para sa real talk sa hustles, rackets, budgeting at lahat ng diskarte para makasurvive sa Petro de Peligro. Kaya mo! Hosted by Poca and Charut. Brought to you by Union Digital Bank. Okay, welcome back. Sorry. Sa sarili mo Welcome back everyone sa Petro de Peligro Season 2. Again, I am Poca. And I am Charut. And together we are Chaka. Ang hirap. Again, sobrang hirap. Well, anyway, congratulations at naka-jacket ka ngayon. Ginakitan mo naman kami ngayon. Oo nga, ikaw nagsabi nung technique na to na patong-patong na lang per episode. Tapos bigla ka naman nag-shorts. Hindi ko alam. Sorry. Ang nakakaloka, same kami ng guest natin. Naka-shorts din. Kaya nga, ginaya mo naman ang fashion niya eh. Kaya ganito talaga, di ba? Kapag medyo loose yung upper mo, medyo shorts ka lang. Parang parang galing lang ako sa bahay ng boyfriend ko. Oo Ganun nga, lang kasi mga cool na tito-tita. Cool na tito-tita. OOTD pa rin kahit naka-shorts, di ba? At dahil dyan, ang ating guest for today ay isa sa mga kilala sa kanya mga OOTD. Wow! Kahit tito-tito na siya, di ba? Kahit medyo tito-tito or minsan daddy-daddy. Daddy! Saan nanggaling ang daddy na? Parang hindi maganda pag nanggaling sa akin. Well, again, he calls himself Tito, pero pagdating sa forma, hindi ka mag-expect ng basic dahil laging pulido at paldo. Wow. Laging may dating, kaya naman bet na bet talaga ang kanyang mga outfit check. Pero hindi lang puro forma ang usapan natin today dahil pag-uusapan natin ang diskarte niya sa buhay from the hard court hanggang sa pagbuo niya ng sarili niya sa mundo ng content creation at social media. Kung paano niya nadala yung confidence na yan, abangan next episode. Hindi! Intro lang pala. Hindi lang sa forma, syempre, kundi sa career din. Kaya naman, please welcome Tito Mikey Reyes! Pressure naman ako dun sa OOTD kung kailan nakaano ko ngayon. Gusto mo yun? Hindi kasi alam kung kayo may makakakwentuhan ko. Sabi ko, relax lang ako today. So makapagkwentuhan tayo. So hindi ba namin deserve ang mga fit check mong mga pantalon? Pero grabe yung kwintas, parang nananampal lang katulong to si Tito Mike. Ay, sorry. Hindi, alam ko kasi yung branding nilang dalawa. Yes. Alam kong matatawa tayo today at alam kong ma-entertain ako. Kaya excited ako. Thank you very much for having me. Of course. Petro de Peligro, maraming salamat. And congratulations sa season 2 ninyo. Sana magka-season 3 pa. Of course. Hanggang season 30 tumigil to. sa episode na to. Okay na ba yun? Hindi we look forward nga sa you eh. Well, again, Tito Mikey, welcome. How are you? How's life? I'm good. Excited to be here. I'm a big fan of both of you. Mga napapasaya sa amin, nagpapatawa sa amin. Actually, nung sinabi ko kay Sizzy na mag-guest niya ako dito, sabi nga niya love na love niya kayo. Yes! Yung mga content ninyong hindi na uubusan ng ng joke. Okay, sige, siya na next episode. Si Sizzy na next episode. Cancel yung next. Hi, Sizzy. Ayun. So, mabalik lang tayo from the moment that you started from content creation. Paano ba nagsimula si Tito Mikey? Parang halos lahat tayo, walang magawa nung pandemic. Pandemic baby ka din. Pandemic. Hindi, honestly, nag-try na ako mag-content nung 2016, 2017. Ooh. Nung nauuso yung mga influencers noon, di ba, nauuso? YouTube. Hindi, meron na rin mga static, mga aesthetic, ganyan, mga David Gison, ganyan. Lifestyle. Di ba? Lifestyle, ganon. Pero, hindi ako confident sa photos eh. Di ba kasi dati kailangan aesthetic ka. Ganda ng camera. Curated. Ganun. So parang hindi siya nag-fly with me. Hindi naging natural siya sa akin. Hindi siya naging natural sa akin. Kailangan ma-feel mo kasi. Oo So parang hindi ata sa akin. And then I went into
social media more for promoting yung mga business ko noon, which was nagtitrain ako ng clients noon, personal trainer ako noon eh. So nagpo-post ako ng training just to get clients. So I used social media as a tool to help To promote yourself. promote myself as a To fitness market, trainer. And then doon nung nag-start na magkaroon ng videos, ng reels, ng stories, doon ko parang, na-realize ko na, papansin nga pala ako ever since. So parang doon ko mas... Gamitin mo. mas naging natural yung, ganon, yung mga video. Uy, pero napapanood ko dati yung mga interviews ni Tito Mikey, yung sa AF, di ba? Pwede naman natin i-mention yung AF. Yan. Nanutulog ka sa tutulog ako gym. Oo, kasi growing up, basketball player ako eh. So, yun talaga yung pangarap ko is just to make it to the PBA, Maging mag-pro, pro, talagang yumaman bilang basketball Sa player. sports. When obviously hindi nangyari yun, I had to look for other things that I can do. Tapos, funny kasi Petro de Peligro, nagsimula pa nga ako na ang dami kong in-applyan. Dami kong sinubukan trabaho. Like, Nag-corporate Ano to? ako for 2 months. Nag-fitness trainer ako for AF ng 3 months. 3 months lang 3 yun. 3 months lang yun. Tapos nung na-realize ko na wait lang, hindi ako bagay dun sa may oras. Tapos 'di ba, commission-based yun. So you don't pag get, may hindi client. mo naman makuha yung 100% eh. Makuha mo 20. So parang sabi ko, okay wait. So nag na lang ako, personal trainer. Yung nag-freelance. Yung Para hindi at least ka under ng personal. gym. Oo. So nagganon ako, nag-apply ako mag-FA, nag-try Wow, ako AF to Natuloy ka. FA. FA. Oo, FA. Natuloy ka mag-FA. Nag-FA ako. So, funny. So, nag-AF ako, FA. Tapos, kasi nag-ano na ako noon eh, nag-host na ako noon, tapos nasa ABS-CBN na ako noon, nag-commentate na ako ng basketball. Okay. Commentator na ako noon. So, kahit papaano, medyo sanay na ako magsalita, sanay na ako kung may kakausapin, ganyan. So, apply. Di ba pag nag-apply ka ng FA, Sa FA. magsasalita ka ng sa harapan ng buong, di ba? So, okay, normal Yung sa pala akin. panel interview, gano'n. Hindi, parang nandun lahat ng tao and then mag-ano ka, hi, I'm Mikey, ganyan. Talaga? Parang lang gusto, BTR? parang ganun, parang gusto nila makita na kaya mong Paano ka with lot of with people? people na hindi mo kilala technically. Okay. So, ganun. So, okay lang naman, normal sa akin yun. And then, after nun, isa palang tattoo ko nun. Ito palang tattoo ko. May tattoo ko dito eh. So, sorry. Itong wrist na to. Ito pa lang ang tattoo ko nun. So, ang ginawa ko nun, alam kong bawal ang tattoo eh. So, nag-watch ako. So, the whole interview, naka-watch ako the whole day. Naka-watch ako dyan. So, malinis pa ako nun. Tapos, So, marumi ka. malinis pa ako. Madumi na ako. Alis ka sa akin, di ba? So, malinis pa ako nun. And then, okay, ganyan. Finally, yung final pala, bago ka mag-next sa, ano tawag mo doon, yung i-physical ka na. Pag-ubaring ka? Check yung kamay mo. Kamay. Kala mo, Sana makakapag-relo ka concealer. pa. Dapat concealer. Concealer. So, nagganon ako. Tapos ganyan. So, okay. Sige, can you take off your watch? Sabi ko, tinagtanggal akong watch. As in, they're asking me. I mean, this is not to speak against them. Pero, alam naman natin dun sa hindi field pa na yun, kasi. hindi naman talaga accepted eh. Alam ko na yun eh. So, sabi nila parang, pwede bang patanggal mo yung tattoo? Parang patanggal mo yung tattoo mo kasi lusot naman eh. Lusot okay. na. So, habang pabalik ako ng kotse, iniisip ko, patanggal ba akong tattoo? Like, nandun ako sa next eh. Tapos wala na. Sabi ko, hindi na lang. Dinagdagan ko na lang. Sabi ko, dinagdagan ko na lang. Sabi ko, parang na lang. Nagrebelde tanggapin ko ka. na lang na ganito. So, nagtry ako mag-FA. Muntik ako mag-mix VJ. Kasi ang old magaling ka school naman ng mix So, VJ. lahat Ang old school related ng sa mix VJ. pagsasalita or sports. Yung pagsasalita actually sobrang out of nowhere yon kasi nagbabasketball ako, na-injure ako, na-ACL ako, so I had a year off. Tapos, sobrang sakto lang na nakaupo ako sa isang event na in-invite lang ako ng kaibigan ko. Hindi pa ako content creator no. So hindi ako invited as an influencer. As in, event lang, may kaibigan ako, oy, sama ka, nandito yung mga NBA players, ganyan. Upo lang ako doon. And then may tao sa harapan ko literal na taga ABS-CBN na sinabi na parang, may audition yung mga bagong commentators ng NCAA, baka gusto mo mag-try. Kasi daw, every time in-interview nila ako nung player ako, nakita lang nila na walang hiya ako. Na parang makwento ako, gano'n. So parang, which is I don't know, maybe kailangan. Maybe nag-stick sa kanila yun. So parang, why not try mo? So
ano lang ako, nag-audition lang ako, ganun, tapos nagsalita, tapos after a while, sabi ko, okay, sige. Which is basketball naman so pag madali lang kasi yun naman ginagawa talaga mo din. yun naman talaga, Pag di ba? commentator, ano ba yung i-comment mo? Kung nasan yung bola? Ano nangyayari kung nanonood nasan ka ng bola? basketball, di ba may dalawang nagsasalita? Ako yun. Oo, ako yun. So very, very spontaneous. Walang script yun So very spontaneous. Everything is mabilisan lang. So doon ako medyo natututo na, okay, kailangan mabilis ka mag-isip. Pag may foul, stop. Technically, walang nangyayari visually. So kailangan makwento ka. So doon ako natuto. And then after all, doon sinabi nila, ba't gusto mo mag-audition ng mixed VJ? Sabi ko, mixed Tuloy-tuloy. Taray. Tuloy-tuloy yung Sabi ko, offer. mixed VJ. Gusto na nila yung boses mo. So sabi ko, sige, ayoko mix VJ. Hindi, sige, try mo lang, ganyan. Nanonood tayo ng mix, di ba? Siyempre, ano tayo? Luis Manzana. Yan, ko ba't ako nalilate? Oo, yung mga top Diyos, 10, diba? top 10. As in, pinapunta lang, pinatayo nila ako doon. Tapos, Tito Mikey, sige, Tito Mikey, sige nga, kunyari, mag-intro ka ng music video. Ganun lang. Tapos, okay, nanonood ka ba ng mix? Oo, nanonood naman. Sige, mag-intro ka ng music video. So parang ako, sige po. What's up? This is VJ Mikey and this is Pop Mix, ganyan. And our next song, ganyan lang ako. And then after a while, they called me. Tapos sabi nila, kailangan nila ng mix VJ na medyo madumi. Medyo rebellious. Hindi naman madumi. Pero medyo... Kaya pala dumami yung tato. Pero yung kasi sinabi nila yung medyo matatu. Kasi di ba usually parang good boy yung mga... rugged. Medyo rugged. Ayun na lang yung mas magandang term, rugged. So parang and then hindi ko siya natuloy because I wanted to play basketball pa. Injured lang kasi ako noon, di ba? Akala ko ayaw niya pang magmarumi nung mga oras na yun. Hindi ko pa tanggap. Bawal ka makaplay ng music habang nagko-comment sa basketball? Pinag-combine yung trabaho, no? So doon na nagsimula yung speaking skills o career. And then AF, ganyan. Nag-ano pa ako dati, nag-Grab. Uber. Narinig ko nga yan. Uber. May Uber dito sa Pilipinas Uber dati, before. Uber yung una. Mas mura. Tama, so diba? yung kwento ngayon, nag-viral din yun. Sa akin lang kasi, na-realize ko when I tried corporate, hindi ako ginaganahan pag alam ko yung sweldo ko. Parang fixed. Ayaw mo ng fixed. Ayoko ng fixed. Okay, Hindi ako ginaganahan. Parang entering the day or the work day, parang hindi ko mahanap yung motivation. Kasi parang whether galingan ko, hindi ko galingan, magsipag ako. Ito ka. Andito ka lang. Ito yung bayad sa'yo. So dun ko na-realize na parang, okay, baka nga hindi ako para sa ganung setup. Which iba-iba naman tayo, di ba? May mga iba. May iba na yun ang bet nila. Ate ko is literally one of the siya ngayon, COO na siya ngayon sa Macan. So, bagong promote siya. Youngest siya, I believe. So, I've seen people who excelled in that space. Diba? So, ako, hindi siya para sa ano palang course mo? Tourism. Tourism. Oo, tourism. So, nag-ano ko, yung, ano yan? Ano yung bago ka gumraduate? OJT. Yun, OJT ko sa mga hotel. Ganon. So medyo na-try ko siya. And then after that, nung sabi ko, okay, kaya ako napag-Uber kasi dun ko pinaka-realize. Nung nag-Uber ako, may mga friends kasi ako nag-start mag-Uber eh. Kasi may car ako noon, yung Mirage ko na hatchback. Okay, so sabi ko, sige, inano ko sa Uber. In-apply ko sa Uber, so nag-start na ako. Tapos parang na-realize ko, yun yung strength ko, yung obsession ko sa isang bagay na parang pag nakahatid ka kasi, di ba, makakahatid ka, di ba? So, sana pick up mo. nahatid mo naman. Oo, di ba? Pag na-drop off mo siya, yung pipindutin mo yung end trip. Tapos papasok sa yung pera. Pag end trip ko, parang may fulfillment na, uy, may nagawa akong isa. Parang checklist. Sense of Diba? fulfillment. Checklist, parang, uy, isa pa. Akala ko, doon niya ginagamit yung pagiging tourism graduate Ay, niya. hindi, wala. So, on your wala left, ako makikita nakuha. niyo yung Paano intramuros. mo pag-collab yung mga trabaho mo? 5-star ako lagi nun. Hindi lang po ako hinatid. 5-star hotel. 5-star driver ka. Dito naman po ginagawa pang MBA. Nagkaroon din po ako ng experience. May corporate pa rin. So, ano siya, dun ko na-realize na parang, okay, so parang one more trip. Tapos dati, ang Uber, meron pa siyang
incentives. So in a day, pag nakasampu ka, may plus ganito ka. So parang namomotivate ako. Kaya nadala ko yun sa pagiging trainer. Kaya ako natulog doon kasi I felt like every waking moment, kailangan, dalawa kasi ang nakikita ko when it comes to a job or a career na hindi fixed. It's either may chance kang kumita ng kumita araw-araw or oras-oras or hindi ka kikita at all. Kung hindi. So, nandun ka sa extremes. Sa wala o dun sa Nothing in between. Which is sometimes a fear for other people na hindi fixed. Totoo. Sa akin, baliktad, na-excite ako dun. Na pag hindi ako kumilos today, hindi ako kikita. Tsaka iba rin kasi yung iba rin kasi yung eagerness mong gumalaw kapag Diba? alam mong hindi consistent yung sahod mo Oo, yung parang sabi mo nga kanina, pag corporate ka, magtrabaho ka o hindi, fixed lang yung sahod mo. Yes. Pero kapag halimbawa, ganito na parang freelance, kung anong pukpok mo, siyang sahod mo. Parang ganun yung so atake. parang, nung nag-Uber ako, parang ayokong tumigil. Parang ayaw mong magpahinga. Kasi sayang ito na. Lalo na pag Uber, literal, pag on mo nun, may papasok So technically, humihindi ka sa trabaho kung mag-stop ka. So doon ako nag-start na hone yung ganong mindset ko na nung naging trainer na ako, kailangan may client ako every hour. Kasi parang kang humihindi sa money. Ilang oras ka per day nag-u-Uber? Uber, umabot sa point na natutulog ako sa gas station. Tapos hinahanap na ako ng mom ko. Na parang, saan ka na? Ma, isa pa. Kasi ganun sayang Pukpukan ka talaga. Tulog na lang ang gas station, ganyan. Tapos, minsan, tapos ang Uber pa nun, pag pindot mo ng accept trip, hanggat hindi nakakasakay yung tao, hindi mo alam kung saan mo hahatid Hindi mo alam. Hindi ka makakapili. So, surprise. So, minsan nasa Green Hills ako. Green Hills na ako. Sige, last na to. Tapos uwi na ako. Pag ganun ko, South, Alabang, nasa Green Hills ako. Tapos QC ka nakatira nun? Antipolo. Antipolo. So literal, punta ako ng Alabang, mga 11 p.m. Tapos sayang yung trip. Tapos pagdating ko doon, hindi ako babalik ng walang karga. So, mga 3 trip pa ako sa Alabang pag ganun-ganon bago bumalik ng North. Hanggang sa nagbulalo na siya sa Tagaytay. Andito na rin ako, magsasabaw na ako. Ko na now yung sa Diba? Uber. Kasi Ganun ganun siya. pala. Nakaka-addict. Nakaka-addict. Parang kang naglalaro ng sa mga game. Nag-GTA ka, nagta-taxi ka. Nandito ka na rin lang. Or nanonood ka ng episode sa series. Parang last episode na to. Last na. Binge driving. Binge driving ang atake. So, doon nag-start. And then after that, nung nakaka-experience na ako ng mga racket, like hosting, ganon, parang mas na-motivate ako. Na ano yun siya. That's why content for me is very, very fulfilling. Kasi every time, and the process of making content, alam niyan, you conceptualize, you shoot, you Tell me edit. about it. Parang ang layo nung aabutin. Tapos once you post, parang may fulfillment na nabuo ko yun. Next na ulit. Parang ganon, connected diba? sa Uber moment. Parang ano nandun siya talaga. Mahilig ka ba mag-send ng funds sa family at friends mo? Oo naman. Parang automatic na yan. Then bagay sa'yo ang Union Digital Bank app. Bakit? Kasi habang ginagamit mo yung free at unli InstaPay transfers ng UD, may chance ka pang manalo ng iPhone 17 Pro Max fully paid. Sandali, nagpapadala ka na nga. May chance ka pang manalo. Oo! Kaya nga kung wala ka pa talagang UD app, Download mo na ngayon. oh, tapos habang nagsiset up ka, gamitin mo na rin yung referral code namin. Ito, INPDP S2. Kaya mga ka-UD, download na. Save, pay, and transfer your way to exciting rewards. At syempre, visit UD's social media channels for full details or check the mechanics on the screen. I love the fact na he tried different types of contents first. Hindi ka na-give up dun sa aesthetic muna. Aesthetic. Tapos, Aesthetic ako. naghanap ka client. So, Aesthetic, fitness. naganap ako ng clients ng fitness, and then after that, parang nag-try na rin ako na mag-share ng life ko. Pero yung followers ko nun, mga kaibigan ko lang. Diba? So, ma-story ako, parang punta ako dito, punta ako ganyan. So, after that, nung nag-try na ako mag-pandemic, nagsara yung ABS. I was in the basketball circle, di ba? Nagsara yung ABS. Walang basketball, walang work, ganyan.
And then, nag-start ako sa streaming ng gaming. Kasi diba nausulat naging streamer pandemic, diba? Nagka-era. Pagkatapos nung sushi bake. Tsaka dalgona. Tsaka ube pandesal. After nun, lahat nag-streamer. So nag-streaming din ako, nag-PlayStation ako. Streaming. Pinasok mo talaga lahat. Tapos nung nag-streaming ako, nag-games ako, diba? May nanonood pag naglalaro ako. Tapos, na-realize ko, meron ng streaming, may parang just chatting yung tawag nila, which is, hindi ka lalaro, magkikwento ka lang. Yung naka-full screen ka, tapos nagsasalita ka lang. Okay. Connected talaga. Parang live podcast. Parang ganun. Na-realize ko, may nanonood pag nagsasalita lang ako. Tapos biglang okay, laro na ako. Biglang nawawala yung mga nanonood. So parang okay, so baka wala silang interest dun sa paglalaro ko. Baka mas and then doon nag-start, sabi sa akin ng best friend ko, parang, ba't di mo try mag-YouTube? YouTube ka, ganyan. Habang sasalita, ganyan. So okay, sige, pasok akong YouTube. And then that's when Mikey TV started. I started to interview basketball players. I started to make content na long form. Kasi I felt like during the pandemic, since everyone was bored, everyone had time to sit down 1 hour, R30, ganyan, nood. And then after, nung nagsisimula na maging normal, doon na ako parang, okay, kailangan ko mag-pivot. Kasi hindi na magsasayang ang tao ng 1 hour 30 minutes to watch an interview, di ba? Or not as much anymore. So doon ko parang, okay, wait lang, lipat akong podcast. Na basketball pa din. And then the thing with interviewing people, dati nag-interview ako ng mga basketball players, they watch because of who you're interviewing, not because of you. So the moment I wouldn't have people to interview, wala akong viewers. So doon ko naisip. So my sipag is not, I don't control it. Kahit sobrang sipag ko, kung wala akong may interview, wala akong trabaho. Or wala akong content. So sabi ko, wait lang, kailangan kontrolado ko yung, parang Uber, kontrolado ko. Ako ang magsasabi kung gagawa ako ng content o hindi. So doon ako nag-start mag-podcast. Mikey, take the wheel ang atake. Oo nga, isa lahat. Sorry. Mikey, take the wheel. Kaya, Gusto ko yung kontrolado ko siya, diba? So, doon na nagsimula yung content. And then, nakikita ko na kayo, short form, nakikita ko na si Charuth, nakikita ko na si Marvin Pojas, di ba? Yung mga skits. Original, hindi original in a sense na, kasi original yung mga dati, mga Ray, sina Ray yun eh. Yung pandemic babies. Pandemic babies. Taray ng maka-nepo baby naman. Pandemic baby. Paano ka pinanganak ng pandemic? Paano pinanganak na? Parang, so doon ko na nakita na parang, okay, pinapasok na nila yung TikTok, yung Instagram, and then doon ko na nagsabi na parang, okay, I need to make myself the topic or the... About you. Diba? Kasi that's the only way na... Ikaw na yung sundan. Ikaw na yung brand, diba? Ikaw na yung pinapanood. So it was a long process of trying to shift na gawin na ganun. Ang dami mong tinry. So, sa lahat ng yun, saan nag-start doon yung pasok ng pera muna? Sa after college ba? Yung talagang... yung parang first na with content? job na overall. Basketball naman. Kasi nung nag-pro pa ako naglaro ako after ko magpa-draft sa PBA na hindi ako nakasign, naglaro ako ng ilang leagues na import ako. So nag-import ako sa Thailand. Nag-import ako sa Taiwan. Nag-1 month ako sa Taiwan. Nag-1 month ako sa Singapore. Nag-1 month ako sa so doon yung unang naranasan ko medyo magka-money. And then nung lalaro ako sa MPBL, meron akong, I think my biggest contract sa MPBL parang 40 a month. So naka-budget. Kasi may binabayaran akong monthly dun sa Mirage, which was like 12. So na yun. Tapos yung bill ko, ng line ko, ganyan. So naka-budget siya. So na-experience ko yung talagang pagdating budget. nung zero na. Papasok pa lang, actually palabas na Di ba? Alam mo na kung saan pupunta Ngayon, tapos, pa ako, galing ako sa Ateneo Lasal UP. So, grade school ako Ateneo. Lasal ako high school 4 years and then UP ako college. Taray, so meron din ako naputol doon. So meron din ako napulot. Saan ka naupo? So anong kulay ng jersey mo? So sobrang dami ko rin napulot
from each school. Na parang, okay, so from Ateneo, siguro doon ko nakuha yung intellectual part, yung medyo yung English. Di ba? Kailangan maging tumalaki ako eh. Okay, so mag-English, ganyan. Gabi yung vino. Bro, na-try mo na ba mag-inisal? JT smile yung mukha, bro. So yung Ateneo, gano'n. And then Lasal, medyo, alam niyo pag high school, parang yun yung ano may growing up. Gigil. Diba? Gigil So, moment. doon ko nakuha yung siguro kawalang hiyaan ng mga Lasalista. Doon ko nakuha. Parang In a kawalang good way. hiyaan. In a good way. In a good way. Mga kawalang hiyaan. And then Kawalang UP, hiya. diskarte na. Matuto ka na Diskarte. dumiskarte, di ba? Like you're thrown into the real world. Tapos, paano ka pupunta sa Real kabilang world side na. ng UP? Mag-jeep ka, nabi mo, paano ka pupunta doon, di ba? Akala ka naman kasi ng UP. Oo, diba? Jeep mo yung next subject mo. Oo, naka-jeep Jeep talaga. mo. Jeep mo yung Next subject next mo. subject Ikot mo. yun. So parang feeling ko kaya I really believe that wherever you are right now, ano yun eh, Would teach you slow. something. Tsaka it was a process of Para mapunta ka doon. para mapunta ka dun eh. So ngayon, parang since, syempre before in denial ka pa eh, na parang everything happens for a reason. Ngayon, parang sobrang dami ng proof throughout life na, kaya nangyari yun. Kasi, like, kunyari, na-injure ako before, which was ACL, which is, kinakatakutan ng lahat ng basketball player yun kasi talagang 1 year ka ma-out eh. Pero kung hindi ako na-ACL noon, hindi ko itatry mag-commentator. Diba? Kung hindi ako hindi ako natanggal sa PBA team ko noon, hindi ako magiging ganyan, hindi ako magiging ganito, walang Tito Mikey. Kung natuloy ako sa PBA, walang Tito Mikey. So parang, Para mga moments mo, kaya pala nangyari. Kaya pala. So now, when I see people na sometimes going through something, I try to remind them na parang, trust me, magiging part yan ng kwento mo. Pagdating mo dun sa time na umangat ka na ulit, magiging part yan ng kwento mo. So now, yung mga moments na I look back na natutulog ako sa stock room ng AF, parang, baka kaya kasi may kwento ako ngayon, may dala akong kwento ngayon. So now, Tito Mikey, nakita ko, ang pinaka naging stable na doon at kung nasan ka ngayon ay yung content creator life mo naman. So doon, paano naman yung naging process hanggang sa nagkaroon ka ba Pecha de Peligro moments as a content creator since nandun ka pa rin now? Yung after so what I did was, nung pandemic, 2020, nag-start ako mag-YouTube. I was living alone already starting 2017-18. So, counted na dun yung natutulog ako sa stock room. And then I started to rent a studio unit. Tapos dun ako nagsistay. Pagdating ng pandemic, alam na lahat naman tayo, di ba? Yung savings mo parang pababa ng pababa. Tapos parang iniintay mo lang, babalik na yan. Wala. So, dun ako, first time ko mag-reach out ulit sa parents ko in terms of coming back home. Kasi hirap na ako eh. Di ba? So, sabi naman nila, sige, no problem, balik ka. So ako, sabi ko, okay, balik ako, pero ayokong bumalik dun sa dati kong kwarto. Ayokong ma-feel na bumalik ako sa bahay ko. Kasi ayokong maging burden sa kanila. Ang sabi ko, sige, babalik ako, pero sa basement ako. So, I was literally, hindi ka makakapasok hindi connected yung dalawa. Yun na lang. Okay. So, may sariling entrance yung basement. May basement. Taray ng basement. Huwag kang lolo-kolo. Ikaw lang ligtas sa mga sakuna. In short, yung namin, maid's quarters namin. Ayun, yung maid's quarters namin. Huwag ka pa rin lolo-kolo. Nasa May basement. maid's quarter pa rin Pag siya, ate. nagkalintol, kahit anong nangyayari. Yung siya, parang naging stock room na lang siya. Tapos sabi ko, hindi, sige, dyan ako. Kinonvert mo into your Kinonvert ko, room. naging small room yun, which yung mga OGs na nanonood sa akin nun, alam nila yun. So doon ako nagstay. Very bad cave. Tapos nandun lang yung PC ko. And then, doon na nag-start yung sinabi ko sa dad ko. Sabi ko, sige dad, uwi ako pero give me 1 year lang. 1 year. And then nag-start na ako mag-YouTube. And ang kagandahan sa YouTube, the more content you make, mas The more madami yung money you AdSense get. na papasok. So again, ito na naman yung mindset ko na okay. So, ang ginawa ko noon, everyday, may time na 8 videos a day ang ipopost ko. 8 videos? Nag-iisip lang How ako. many minutes Okay. per video? Siguro mga 30 minutes, may 1 hour, Diyos ganun. ko. Kasi daldal lang ako ng daldal, literal. Okay. So parang, for a whole, siguro 6 months straight, na parang everyday may interview na ako, magsasalita. So kaya ko kasi mag-monologue eh. So kaya Feeling ko ko kayang-kaya mo. So kaya ko mag-on lang ng Actually, camera. kaya ka namin umalis ngayon Actually, dito kaya mo na to, Tito Mikey. Yung Tito Tots nga talaga monologue lang yun. Literal na ino-on ko lang siya. And then, wala, tuloy-tuloy lang ako hanggang 30 minutes, 1 hour. So meron akong ganung content. So again, the more content I made, may pumapasok. So ito na, pumapasok na yung AdSense, ganyan-ganyan.
And then, 6 months later, sabi ko sa dad ko, okay dad, okay na ako. Alis na ulit ako. Right. Sabi ng dad ko, Wala pang 1 year. sabi ng mami ko, sabi ng mami ko, ba't alis ka na? So, sabi nila, hindi naman kailangan. Like, you can, diyan ka muna. Tuloy mo lang yung Hindi ka ginagawa naman mo. pinapaalis. Nakakaipon ka, ganyan. Sabi ko, hindi. Iba yung, You wanna stand alone. oh, on your ano own ko feet. meron akong, I don't know, I like putting myself in pressure situations. Ayoko yung masyado ako naging Relax. comfortable. Pag Ah. naging comfortable ako in something for like Okay, 6 tanggalin months. yung sofa. Sa sahig na lang. Arinola. Nagiging comfortable yung mga una ninyo eh. Comfortable yung mga una ninyo eh. So, yun yung sabi ko parang, ano na eh, parang, ay, gusto kong mas manggigil. So, alis ulit Ang ako. galing, no? Alis ulit ako. And then, sakto pa, pag alis ko, yung AdSense, okay nung time na yun eh, 6 months. Pero 2021 na. So, medyo ito na, bumabalik na. Nagkaroon ako ng surgery. For So, my, ano may ka? hernia surgery ako bigla. Mm. Biglaan talaga, as in, biglaan. So, kinuhanan ko yung AdSense ko. Again, ayoko na naman magsabi sa parents ko na parang, ay, balik na pala ulit ako. Mali-mali. Oh my gosh. Joke lang. Kayo naman, tinesting ko lang. Nilipat ko na lahat ng gamit ko pabalik ng kondo. Hindi naman joke ako lang. Kayo naman. Di nyo naman ako hinahabol masyado. Sabi ng moving company, kami ba Back to back So, na yun. yun. So yun, nag-surgery ako. So ito na, natamaan na naman yung savings ko. Pero, ano na yun eh. So parang sabi ko, hindi na, tutuloy ko na to. Bumababa na yung AdSense noon. Kasi nga, hindi na YouTube masyado eh. Short Hindi forms na. Short form na. So parang, Yung may competition na. oo. So medyo, paano kaya to? So, there was a time na me and CK, dito na si CK noon eh. So parang, sinasabi ko sa kanya, parang, paano na naman to? Kasi yung AdSense, bumababa na, ganyan. So, at least, nag-start na yung mga events. So, nag-host na ako. Pero hindi pa ako Tito Mikey. Nag-host lang ako, ganyan. Sabi ko kay CK, hindi, kaya natin to. Bahala Bunso na. pa lang siya. No? Oo, Bunso So, pa. batang-bata pa ako. And then, Siya tito. so, si CK din, nag-start na mag-content. So, parang kami, sige, bahala na. Kaya na natin to. Laban na. So, very budgeted yung money ko nung time. na yun. Okay, Very budgeted, very... Kasi nagta-transition ka from YouTube to wala pa side naman, hustles. malay ko ba naman yung mga brands. wala pa nun. Hindi Hindi pa pa ako ganun brand. kakutukan nun. Hindi pa ako brand nun. Hindi pa ako Tito Mikey. yung no? tatayo na parang, okay, represent mo yung Okay, brand Tito namin. Mikey. Wala pa. So, it was a long process of trying to make yourself a brand. Like, try na ako ng iba-iba. And then, I started to see yung mga content ninyo. Doon nag-start actually si Tito Mikey. Nakikita ko yung content ng mga skits. So, kayo, nag-skit kayo, di ba? Tapos si Auntie Julie. Okay. Auntie Julie. Si Makoy. So, in my head, sabi ko, okay. So, bumibenta yung may Character. may character, may Character. alter ego. Sabi ko, sige. So, ano ang pinaka-basic sa aking alter ego na natural sa akin? Lumaki ako sa Lasal, Ateneo, so all boys. Yung mayabang na tito. Okay. Sa'yo Diba? pala nanggaling yun. Yung mayabang na tito, yung hindi niya alam na nagyayabang siya, normal lang sa kanya oo, bumili ako ng ganito eh. Okay. Bumili ka ba ng ganun? Good job, good job daw kasi bumili ako ng ganito eh. So, very natural sa mga lalaki na nagsasalita, nagkukwento. Parang, sige, baka yun yung way ko mag-viral or something, di ba? Huwag kang mag-alala sa mga bakla ganyan din. Mas lang malaki sa kaya tito. yung kay... sorry, mali! Hindi natin i-share yan dito. Peligro. sorry. So, doon nag-start. So, nag-viral si hindi pa nga siya Tito Mikey. Mayabang na tito lang siya. Actor lang eh. So in POV, mayabang na tito. And then, dun ko na-realize din na napapivot ulit ako because I realized I wasn't as witty as you guys. Ay, wag naman. Ganun. Hindi. Sabihin mo na lang kung gusto mo Sobra i-kiss kita. naman. Hindi yung gantong ng... ay, sorry. Guess mo natin. Sorry. Si Sige. Ang landi. Hindi parang, sabi ko, okay, nag-boom yung una, which was the skit about sa mga nakapanood noon, about yung Vios, yung Civic, tsaka yung Fortuner. Nag-viral siya, nag-viral yung pangalawa, and then I was like, shoot na, ubusan na ako. Wala na, hindi gumagana yung utak ko ng ganun. So, parang pa-dead end na. nag-try pa ako mag-notes na parang susulat mo yung mga storyline na pwede. Sabi ko, hindi ko kaya to. Hindi ko masusustain to. Kung gusto kong
maging long-term tong content creation sa akin. Hindi ko masusustain to. And then, people started sa comments na parang, Tito Mikey, tinawag na nila akong Tito Mikey. So parang, okay, hindi yun yung purpose ko. Pero wala na, Tito Mikey na tawag. Sige, bahala na. And then I realized, mas natural sa akin yung ako. Ikaw, yung pagsasalita mo, monologue. Ako, again, bumalik ako dun sa roots ko, which is ako. So, dun ako mag-start mag-vlog. Mag-short form vlog. Short form So, parang vlog. ako, ito yung Hindi buhay skit. ko. Hindi skit. Ito yung buhay ko. Today, fit check ako or whatever, may date kami ni CK. So, ito yung suot ko. Pupunta kami ni CK dito, so sama kayo sa akin. So, doon na nag-start. Mas natural sa akin. Mas siya sa akin. Mas, parang it was easier for me. Easier yung flow. Oo, kumbaga. so hindi siya chore sa akin. Nabaliw ako Hindi siya kakaisip. trabaho. Nabaliw ako kakaisip kung ano yung next kong ipagyayabang. Na paano to si Bayabang na Tito? Ano yung next? So wala na. So doon nag-shift, nag-transition na naman ako to, ako na. So lifestyle na, ako na. And then doon na nagsimula si Tito Mikey na nagstay na siya na Tito Mikey. And then from there, si Mayabang na Tito, wala na. Ako na yon. So, mas naging natural sa akin. Na parang saan ako kukuha ng pera, naghihikahos na ako, like, WTF, what's going on, blah, blah, blah. WTF. Ang arte, ako alam mo, kaklase ko siya sa Lasal. Hindi nga ako nag-aral. Yung mga ganong Sanay ako talaga dati growing up na kung ano lang yun nandun, yun lang. Yun na yun. Kumbaga, you have to live the simple life. Okay. You have to, kumbaga, make do with what you have. Kung yan yun, diba? And a part of me also convinced myself na maybe I'm not deserving of that life. Diba parang may ganong moments na parang, of course. baka naman I'm ganito. not meant for this. Baka naman talagang pang ganito lang ako. So, okay lang. Which, I think, for all of us na dumaan sa ganong moment sa buhay, we've proven to ourselves already na kaya naman natin. Hindi naman tayo like Of course. titigil magtrabaho, 'di ba? Hindi rin naman titigil ang buhay kung sabihin natin kunyari, ito lang ang meron ka, 'di ba? We find ways to be happy, we find ways to be satisfied with what we have, be grateful. Pero it doesn't mean also na you can't want more. Of course. It doesn't mean also na porket gusto ko ba na na gumanda yung buhay ko, hindi ko na kayang simple. Kaya ko pa din naman pero maganda yung may choice ako. Diba? Ako pipili kung relax lang ako today, titipid ako today, or medyo kumbaga, contented ka sa what you have, but you're still striving for the better. Actually, naniniwala ako, which is very unpopular opinion, iba ang content sa grateful. Of course. We're all very grateful for what we have, especially now. Na content creators tayo, we didn't know naman itong gagawin sa atin ng content. So very, very grateful tayo. Pero hindi din content. Kasi when you say you're content, parang ayaw mo na Parang stop na ako, okay na ako. Okay na ako. And for me, maybe it'll reach that point. Okay. Siguro pag ayaw na natin mag-content, na parang okay, stop na ako mag-content, na-maximize ko na yung content life ko, okay na ako. Pero hanggat hindi pa umabot doon, we're not content. Although we are enjoying what we have now. We're grateful. Pasalamat tayo sa Diyos. Wala naman lahat to kung wala siya. Pero ako din mismo nagsasabi pag nagdadasal ako, hindi pa ako tapos. Kumbaga, tuloy pa natin. I'm still gonna do more. Oo, hindi pa tayo. Especially with our jobs na, again, the more you do, the more you get out of it. So, if we stop, we stop. At saka, yung trabaho pa natin, yung bayad sa'yo, 6 months later, hindi naman, 3 months later. Oh, actually. So there are seasons. Isang brand nga, mag-isang taon na, ayoko na lang i-shout out. Ayoko na lang ang kulay ng brand niya. Dito pa lang siya. Ay, ako, sinasabi ko sa inyo, papariring ako kayo sa trend. Sinasabi ko talaga sa nagigigil ako sa inyo isang taon na. Nakalimutan ko na kayo content ko sa inyo Diba? Pero diba, nagugulat sila pag kinikwento ko na hindi tayo nababayaran until 30 to 60 to 90 days after. So there are seasons na wala tayong ginawa kundi magtrabaho. And then there are seasons na bayaran season. Na ito na, tuloy-tuloy ang pasok. Sabay-sabay, no? And then they will come in na technically nakalimutan mo na yung ginawa mo for them. Literally. Na parang, pala nagbabayad to? Nung December pa to, nung November pa to. So, with content, sumakto na naman yung ugali ko na sometimes it's not the reward. Sometimes it's the
it's just the fulfillment na you're obsessed with something, na you continuously work on it, and then the reward will come 3 months later. Parang, uy, o nga pala. Diba? So, yun yung, I think naugali ko. That's why siguro I love fitness. I love working on something. I'm easily obsessed na, kunyari, when I started running, obsessed ako sa running. When I started, ngayon, fitness, obsessed ako sa fitness. Yung simpleng naglaro lang ako ng video game, tas nag-enjoy ako. For the next week or 2, alam ni Cizzy yan, ay, ma-addict na naman si Mikey dyan. Kasi talagang gusto mong tapusin. Nakakagigil. Which is maganda kasi nga parang tina-target mo, magkaroon ng fulfillment na, Yes. okay, natapos ko to. Bago Yung sense of mag-months bago. Parang, parang gusto ko munang ubusin yung, like, nung nag-news ako, I did news, kumbaga, there was a time na yung news, shout out to Frontline, to Kalad Karen, may show kami ni Kalad Karen, din may podcast kami soon. Wow. So, it was, when I got into the news, it was a new challenge. Kasi prompter to eh. So, hindi na to ad-lib. Oo. May So, script prompter, babasa ka. Tapos, no room for error. Unlike pag nag-host ka, pag nagkamali ka naman, sisave mo yun eh, kasi conversation. Like dito, pag nagkamali ka, mabulol ka, sisave mo yun. Ito, wala. Conversation, ano to eh, news eh. Fixed. Tas mabilis. So, the first 2 weeks, sobrang nagsistruggle ako. As in, umabot na sa point na yung boss ko noon, nilapitan na ako na parang, Mikey, kung this week, kung hindi pa rin mag-improve, medyo... Talaga? May ganun na. OMG. So, that's when I was like, you know what, sige, bahala na. So, the following, ang galing nga kasi, doon ko rin nalilad, nung pinressure nila ako, doon na ako mas, okay, tatanggalin nyo ba ako? Sige, bahala na, kaya ko na to. Kumbaga, bahala ako, tatanggalin nyo na rin ako next week eh. So, gawin na natin to. Tsaka biglang naayos. Tsaka Nag-work biglang, ka talaga sa dapat pala pressure. binabantaan mas- pa eh. Kaya nga. parang mas biglang, actually, pag may deadline na, oy, nasa na yung draft mo? Kaya ko yan. Kailan ba draft bukas? Kaya ko yan. Pero dun ko na dun ko parang mas nakarelax ako. Okay, sige, game. So, there was a time when I was doing the news would start at 6:30. Nandun ako ng 3:30. Inuulit-ulit ko yung binabasa ko. Kasi nga may obsession ako na kailangan kong gumaling dito. Hindi ako papayag, hindi ako gumaling dito. And then, it reached the point na dumarating na ako 6:30. So, Confident ka. naging na siya, clockwork. Parang okay na, kaya ko na yan. No problem, kaya ko na yan. Tapos, in between my segments pa before, I would study. Umabot na sa point na in between segments, nag-edit na ako ng content ko. Kasi, okay lang. Ikaw na, Mikey. Sige. Pak. O, tapos na. Okay, sige. Edit na ulit ako. Unlike before, parang masyado akong uptight. That's when I realized na, okay, move on na ako. Okay. Hindi na. Naging comfy na ulit. Comfy na to sa akin. Okay. Hindi na ako na-challenge. Okay. Diba? I mean, I still love ko yung mga katrabaho ko nun. Pero ako na nagsabi sa kanila na, okay, wait lang, parang hindi na. Wala nang challenge. Oo, parang pupunta na lang ako for the sake of it. Init. And I didn't want to do it for the money naman, diba? Okay. Yung pagpasok dito nung money, di ba? 3-6 months. So, sabay-sabay yan. Paano mo na-handle? Kasi different from dati yung streams ng money mo. Now, ang dami na. With our job or with our careers, I'm sure madami na ba dyan? Wag magtipid magsipag ako eh. So, that was the turning point of my mindset. When I realized wait lang, at least for my career, I can't speak for everyone. At least for mine, di ba? The more work I put in, the more money I make. Mm-hmm. So for anyone in that career, kahit paano, or in that industry, kahit paano makaka-relate kayo eh, na, oo nga naman, the more work I put in, the more money I'm gonna make. So, unpopular opinion, Okay. maraming galit doon sa ganong mindset, Yes, pero sa akin, context kasi. Pero I agree with that. sa akin, ba't ko stressin sarili ko trying to lessen my lifestyle if I can stress myself trying to up my income para ma-sustain yung To lifestyle? sustain The other way lifestyle. around naman ang Yeah, kasi gagawin. Which is possible as Yes, well. because for me, stress is part of life. Yeah. If you want to get somewhere, there is stress. Actually, And there is work. Mhm. Budgeting is work. It is. Budgeting is work. Sabi ko nga naisip ko eh. Pag, kunyari, daming galit sa akin sa mga ganitong Pero, Go lang. Marami naman nakaka-relate lang eh. natin. marami naman nakaka-relate eh. But for me,
the effort to budget, again, I'm speaking not for corporate, not for regular jobs, for the raketeros. The effort you put in to budget your money na, okay, babawas ako sa ganito ko, babawas ako sa ganito ko, babawas ako sa ganito. May effort yun eh. And what is the feeling of success? The feeling of success is being able to, nabawas ko lahat enough na kasya lahat. That is success. Mhm. In my head, success is naakyat ko lahat to afford everything Mhm. na gusto ko. Okay. So, why do I feel success with subtraction? If you can If multiply. I can if I can get success through addition, why can't I add on to what I have now? And that's the feeling of success that I wanted. Hindi yung binawas ko lahat. Good job, Mikey, nabawas ko Kasi lahat. pag tipid Yun Tipid yung eh, thinking yun, nila, diba? Yun yun. bawas. Bawas mo lahat, bawas mo lahat, bawas mo lahat. O, di ba? Nakatipid ka. Success. Hindi, At ganun saka eh. yung success kasi, it's very subjective. There's no one definition of success. Iba-iba per tao, iba-iba per goal. Again, sabi ko nga rin, ang success, tama ka doon, success is very subjective. Ang success sa isang tao could be naka-travel siya. May success ng ibang tao is Manahimik sa probinsya. mamimik sa probinsya. Makapag-provide. Makapag-provide. May success sa ibang tao na magkaroon ako ng pamilya. And Iba-iba talaga. pinapalaki ko yung mga anak ko. May success na nakabili siya ng bagong kotse. So, there are differences eh. And for me, to each his own eh. Of course. I can't compare myself to someone na yung definition of success niya iba. I can't compare because if someone's definition of success is to be able to start a family, wala pa ako nun eh. So if I start comparing myself to him, feeling ko failure ako. Pero yung definition ko of success is different eh. It's being able to work on myself, makakapag-travel tayo, experiences, ganyan, di ba? So, ang hirap mag-compare sa ibang tao kasi nga very subjective ang success. Pero yun lang ang wag magtipid, magsipag ko. Dun ko na parang na-realize na masistress lang din ako eh. Why not stress myself and actually get what I want versus stress myself and feel na I got what I want by not getting it. Of course. Totoo. Diba? May ganun din talaga. Tsaka okay yan, Tito, yung mga unpopular opinion mo. Oo, eh. Kasi yun yung nag-work sa'yo. At saka And sila magagalit. context. Inano ba sila? Inano Yan ba kayo? QRPH payment, check. Okay, 3 na to. InstaPay transfer, 2 pa lang. Uy, ano yung binibilang mo? Entries ko to papuntang Vietnam for free. Magta-travel ka ng libre? Yes! Sa UD, kada QRPH payment at InstaPay transfer mo sa app, may chance kang manalong trip to Vietnam, girl. Kaya pala todo transfer ka ngayon. Siyempre, kung magbabayad at magta-transfer ka na rin lang naman everyday, bakit hindi mo pa gawing Vietnam-worthy? Oh, kaya ano pang inaantay nyo? Download, sign up at gamitin ang UD app today. Check the full mechanics on Union Digital's Facebook page. Okay, Tito. So, may segment kami dito which is the Kapeligro question. So, Okay. Kapeligro ang mga tawag natin sa mga, Sa mga listeners, viewers. Okay, yeah. Ayan. Bawal silang makinig kung hindi sila nagpipiligro So, sa kailangan buhay. dito may mga peligro in life. So, ito, ang first question natin, na sasagutin mo ay from Francisco_06. Hi, Chaka and mga kapeligro. Hello din po sa Lodi kong si Tito Mikey. Dati po ako naglalaro sa school namin as varsity. Pero sa isang laro po sa City Meet, na-injure po ako. And after nun, hindi ko na naibalik yung game ko. Honestly, tanggap ko na hindi na ata basketball ang career na para sa akin. Pero sobrang takot ko pong mag-try ng ibang career. Lalo pat basketball lang ang nakita ko ever since as future ko. Question, any advice po to help me set my mind right? Could I be successful din po ba sa next career na mapipili ko? Parang past self ko yung kausap ko. Tamang-tama. Kay Tito Exacto. Mikey. Parang past self ko yung kausap ko. I know the feeling of doing something your whole life. Na parang feeling mo nakaset ka na yan. Yun ang magiging PBA player ako pagkatas ng ano. Especially during my time, mga millennial or mga 90s or 2000s, parang merong alam mo yung mga mamba mentality, yung mga walang plan B. Hindi, ito lang ang gagawin ko, ito lang ang gagawin ko. Pag may plan B ka, hindi ka naniniwala sa plan A mo. Parang gano'n, di ba? Like, kung ano gusto mo maging, yun ang magiging ano ka. So, I know how it feels like na maging
in that mind frame. Pero if it doesn't work out that way, wala kang magagawa about it, and all you can do is really just try other things. Marirealize mo kung gaano ka-complex yung personality mo pag nakalabas ka doon. Kasi syempre, pag basketball lang alam mo, or any career naman, pag yun lang alam mo, magugulat ka na, mahilig din pala akong magsalita. Mahilig din pala akong mag-edit. Mahilig din pala akong magkwento. You will find other fulfillment or other things only if you try. And sometimes, ang pinakamaganda pang nangyari is hindi nag-workout yung unang karir mo. Unang plan mo. Oo, kasi ang mahirap pa nun kung kunyari hindi siya na-injure. Ako kasi na-injure din ako eh. So, parang talagang tinapos yung karir ko. Versus yung magde-decide ka on your own na, okay, move on na ako. So, dahil na-injure siya, he can take that as a blessing pa na parang okay, talagang pinipivot na ako. Maybe there's something more for me. So talagang susubok ka talaga ng ibang bagay. Get to know yourself better. I believe 20s is the time, unless you find success early. Marami namang ganun. Pero if you haven't found anything in your 20s, wag kang mag-alala, because your 20s for me, at least yung sa 20s ko, it was the time for me to discover myself. Okay, ito. Okay, ito pala yung gusto ko. Ayoko pala nito. Not just yung gusto mo, pero yung ayaw mo din. Try din ako mag-corporate. This is not for me. Okay, sige. Discovering yourself. Diba? That's why a lot of people ask me, nape-pressure sila at 23, 24, 25. I mean, I'm not discrediting yung nape-pressure kayo. Pero, you have to step back, get to know yourself better. Tingnan mo kung ano yung bagay sa'yo, na hindi bagay sa'yo sa personality mo. And then, tingnan mo kung ano. Pero definitely magiging successful ka as long as you work on something. As long as you work on something, magiging successful ka dun. Ganda. At saka, ang ganda nun. I love it. Huwag kang masyadong ma-stress. Just una sa lahat, 20s pa lang siya. Tapos may nabasa pa akong quote sa threads, ang nakalagay, don't be stressed about being late in life if it's your life. Yeah. Paano ka magiging late? Buhay mo yan. Sino You have nag-set your nung own timeline. Totoo. Compare kasi. Nung scheduling. Co-compare. Comparison is the thief of happiness. Pero Yung mga Dami ganun. mong baon ngayon po. Nagdumaan ako sa school, ang dami ng baon. Ang dami ng ano. Sa mga room Tapat ko, yan, linis ko. Yung mga ka kasi bawal tumawid dito. Marami na namatay. At dahil dyan, meron pa tayong another question from at Tyler Daryl. Hi, Chaka and Kapiligros. Graduate po ako ng business at gusto ko talagang pumasok sa corporate. May mga dream companies din po. Pero ilang beses na po ako nag-apply at sunod-sunod din yung rejections. Nakaka-frustrate po kasi feeling ko ito na yung path na gusto ko pero parang hindi ako napipili. Kayo po, nung time na nagsisimula kayo ulit at hindi pa clear yung direction nyo, paano nyo hinandle yung rejections? At paano nyo nalaman kung ipaglalaban nyo ba yung path or kailangan nyo nang mag-try ng iba? Redirection. Well, kung gusto mo pa, try mo pa. Kung talagang gusto mo, try mo pa. Because you never know, 10 rejections, baka yung pang 11 na pala yung makakalusot ka pero nag-stop ka mag-try. Kung gusto mo pa talaga. Unlike, kunyari, nung basketball player ako, ayoko na. So when I decided na ayoko na mag-basketball, that's when I transitioned to something else. Pero hanggat gusto mo pa, parang ang hirap din bitawan kung yun talaga yung gusto mo 'Di ba? So I would say that if you still want to try, then go ahead and try. Huwag kang mag-guilty for trying 10 times, 11 times, 15 times, 20 times. Kasi hindi mo rin alam kailan ka makakalusot So the moment na ayaw mo na, or there are opportunities outside na hinihindian mo, yun yung medyo, okay, wait, may opportunity sa iba, baka pwedeng itry din naman natin to. Pero hanggat kaya, hanggat gusto mo pa, why not, diba? You don't wanna live the rest of your life asking yourself, what if I tried one more time? Or what if I tried 2 more times? I-exhaust mo ng todo. Oo, yun nga, ubusin mo talaga. Ubusin mo hanggat wala na. Like, yung basketball career ko, inubos ko yun. Hindi na ako nagre-regret na, dapat pala naglaro pa ako. Hanggang ngayon, even if people ask me, Tito Mikey, ba't di ka pa nag-try sa ganito? O ba't ngayon, ba't di ka na naglalaro sa ganito? Ayoko na. Inubos. So, I Wala think, nang what if wala na nang what if. matitira. So, if I were you, ubusin mo siya. If nandun ka pa sa, gusto ko pa pero should I try? Oh, definitely you still should because gusto mo pa Totoo. Ganda. Kumbaga parang wala siya sa dami ng na-try mong rejections about kung kaya mo pa. Okay, so try now, change later. Okay. So, next
Sorry, sinamarize ko lang. Change Mali later. ba? So, last question from Roberta Cruz. Hi, Tito Mikey. 7 years na po kami ng girlfriend ko and turning 30 na ako this year. Gusto ko na rin naman magpakasal at madalas na rin siyang nagpaparinig tungkol dito. Pero di pa ako financially ready, lalo na't kakagraduate lang din ng kapatid ko na pinapaaral ko. Paano ko po haharapin yung pressure to settle down at paano ko po siya kakausapin tungkol dito ng maayos? It's being honest with her. It's being honest with the life that you have right now. It doesn't mean naman na pag struggling ka ngayon, struggling ka na forever, di ba? So I think it's really just telling her or being honest with her. If marriage is the goal, then you can make things work. Diba? Ako hindi ako naniniwala sa financially ready. I think ready is a mindset. It's a decision. It's not a status. There is no amount of money that can be in your bank account for you to say, I'm ready. Yun yung paniniwala ko. There are people who had less who were ready. There are people who had more who weren't ready. Diba? So parang I don't think financially ready is something that you have to worry about. Of course, obviously, diba, realistically. It Pero has to. when you get married naman, isn't that the start? Technically. Diba? Yun yung start ng married life niyo. So that's when you start to work together already. Diba? So I've had couple of people who said na parang hindi finances ang unang poproblemahin nyo eh. Ang unang problemahin nyo is, mahal nyo ba ang isa't isa? Stop! Puka, hindi relationship ka nakaka-relate lang dito. Doon lang ako nagre-react, no? Parang doon sa mga kaperahan, Alam poker nyo, face ka. stop! Poker face ka! Poker face ka eh. Pero pag may relationship, parang tumatagos Mas eh. doon, mas nakakaloka. Mas nakaka-relate siya sa relationship. So yun, feeling ko lang if you're ready to settle down, then you're ready to settle down. Everything will work itself out. Kumbaga parang nasa mentality mo. if Oo. you're ready. And also, you have to be honest with each other. Eh kami ni CK, honest naman kami sa isa't isa eh. Financially, sige, baka capable naman ng kami ngayon, pero honest kami sa isa't isa. Are we trying to tie the knot already? Or wala namang again, timing is nasa sa inyo naman yun, di ba? Wala namang, kailangan this year, mag 36 na ako this year, kailangan. Hindi, di ba? And also, people keep saying, Tito Mikey, tumatanda ka na, hindi ka pa nagpapakasal. Bakit yung age ko yung... Hindi, pero bakit yung age ko yung in question? Yung age ng girlfriend ko, you have to also consider that. Di ba? Kung hindi pa siya ready mag-settle down, hindi ko rin tinitake yun against her na parang, so hindi ako yung parang... Di ba? So parang, everything is to each his own. Of course. Diba? To each his own. Pero yung financially ready lang, for me, it's a decision. Yung mga nagtatanong dyan na, ganyang edad mo, ba't hindi ka pa nagpapakasal? Ba't ganyang edad mo? Dapat dyan patay na eh. Sorry. Sorry. Yung tita ko ganyang edad, patay na siya. Bakit hindi ka pa sumunod? Mamatay ka na. Grabe, nakakaloka. Balik yung tanong. Anyway, those are, thank you so much, Thank you. Thank you very Mikey. Ang much. bongga Thank ng you. mga Thank you sa sagutan. questions. Very strong talaga yung opinions ni Oo. Tito Mikey. And No? may context. Opinion lang naman. Kailangan hindi mo siya i-take ng, ito lang sinabi niya, tapos ikaw na bahala mag-interpret nun. May context na sinasabi. So, doon nag-a-apply yun. Season 2 na tayo, kaya syempre hindi mawawala ang pa-prizes natin para sa ating mga kapeligro. At kung hindi mo pa napafollow ang Union Digital Bank sa Facebook, Instagram, TikTok, or YouTube, ngayon na ang chance mo. Follow at subscribe ka na for a chance to win 1,000 pesos. Wow! Kung gusto mong sumali, super simple lang. Just follow these steps. Una, hanapin ang pin post ng episode na to sa UD Facebook page. Pangalawa, mag-comment ng screenshots as proof na nakafollow ka talaga sa Union Digital Bank social media pages. At pangatlo, i-comment ang episode keyword. Ang keyword natin for this episode ay Tito. Yes. Oh, madali lang, 'di ba? Kaya sali na mga kapeligro and good Good luck! Alam niyo ba yung trending now, yung sa broke boys? I heard about it. Yeah. So, pwede ba namin malaman ng Broke say boys mo don't doon? deserve no, Okay. Yeah. Sige, ano ba yun, Tito? And What are anong your opinion thoughts mo about doon? it? I was a broke boy when I met CK. Mm-hmm. CK gave me a chance. CK
actually paid for our first date. Oh. Yung unang date namin, Max, hindi, I honestly didn't have, Manager's wala choice. akong budget nun. Tokwa. Oh, yung sarap to. Sarap nun, di ba? Banana ketchup. Parang nakalibreng promotion yung So, anyway. alam mo na next natin. Ay, sorry, hindi. Paris Retiro pala. Paris Rit. Yun yung una naming, okay. hindi date kasi yung Max yung talagang face-to-face. Yeah. Pero nag-Paris Retiro kami. Oo, tagilid yun eh. Siya yung bumili ng Paris. So, nilibre niya ako nung first date namin. Saya. So, the moment that she did that, she obviously saw potential in me. She didn't see my present self. She saw what I could be in the future. Yun eh, di ba? Investment ang tao eh. Mm-hmm. Di ba? Investment mo ang isa't isa eh. Di ba? Not financially, pero like, investment, The entirety. emotional, mental investment, physical, di ba? So, yun yung nakita niya sa akin. So, when she paid for that, nag-stick sa akin yun na parang, okay, huwag kang mag-alala kasi pagdating ng time na ako naman, akong bahala. Babawi. So, hanggang ngayon, ano sa akin yun. So, I was a broke boy Tumatak. when she gave me a chance. But, I understand where it's coming from. Because I believe being broke is not a status. It's a mindset. Hindi siya status. May mga tao na who have less pero walang broke mentality. Yung hindi, gusto ko pa. Gusto ko pa. Hindi pa siguro sila makalusot pero gusto ko pa. And I think yung mentality na yun is not foolproof na magiging successful ka or magiging super yaman ka. It's not foolproof. But having that mentality, It's a good start. understandably, gusto ng babae or lalaki yun na hindi ka content. So I believe that it's not where you are right now eh. Girls or yung mga kumakalat na ganun, they see, are you okay here? Or nakikita ko na nagtatrabaho ka, na hindi ka lang makalusot, di ba? And girls are very, very supportive pagdating sa mga ganun. Yung hindi pa makalusot yung boyfriend ko, hindi pa makalusot yung asawa ko, pero kita ko na tatrabaho siya araw-araw, hindi siya tumitigil. I think what they meant was, if you have a broke mentality, Not like the mahirap status. yun, di ba? Hindi status na parang, hindi, dapat ngayon pa lang, nabibili mo na ako naman. Hindi. It's yung potential mo eh. Di ba? So, yun yung nakikita ko. I understand why people were parang off. Kasi if you look at it surface level, parang ano nga naman, parang minalit mo yung mga bro. Hindi, it's mindset yun eh, di ba? Hindi naman porket, like tayo, nung wala tayo, di tayo broke mentality nun kasi wala tayo dito ngayon. Nandun Kung yung if you had gigil. the- nag-push ka eh. Kasi yun yung mentality mo eh. Na hindi, ano lang ako, wala pa kasi. Yeah. Hindi pa bumubunga. Pero nagdidilig ako everyday, sama pakinggan. Sumintay na suminit siya. Alam mo na eh. Wala ka pa ako sinasabi Sabi niya, nagdidigil Bakit yung, Tito Mikey, bakit mo sinasabi mo yung dilig nakatingin ka sa akin? Happy Pride Month! Happy Pride Month! Team kayo. Akin. For the girls who believe in this, I hope lang na yun yung may ibig sabihin yun ng broke mentality. Yung mentality. Ako naniniwala ko it's the mentality. It's the mentality. It's not the status. For the guys naman, ano yun nyo, like, don't look at it surface level. And at the end of the day, you work on yourself. Work on yourself lang. You don't have to prove anything to anyone. Sarili nyo lang. If you're broke right now, you're not gonna be broke forever kung wala kang broke mentality. Yeah. Tuloy na. Wag lumayas ka dyan sa pagiging bro. At dahil dyan, meron tayo dito, Tito Mikey, na tinatawag na kaya mo mode on. Okay. So it means ito yung advice na maibibigay mo sa ating mga kapeligro, Final words. especially sa mga Pecha de Peligro moments nila. So when it comes to ipon, finances, kasi ma-segue ko lang saglit, no? Kasi sa Union Digital Bank, you can actually save money here with interest. Oh, okay. And every time na magta-transfer ka ng pera to any bank, to any digital banking Free. situation, free So, at walang bayad. transaction fee. Walang transaction Okay. fee. Mapa InstaPay, mapa O, unli yun ha. Anli Kahit yun. sa may transfer, free. Yeah. So ano ang magiging kaya mo mode on advice para sa ating mga kapeligro? Talk to them.
to just keep going. Always want more, do more. Especially kung nandito ka. I'm sure yung mga nanonood, yung mga kapeligro. Tama, di ba? Yes, Yung mga kapeligro, most of us are young professionals or nandun tayo sa age na hayok pa tayo magtrabaho. I really believe na you just keep going. Yung money ninyo, wherever, kung saan nyo man nilalagay yan, if it's Union Bank nga or wherever, kung saan nyo man pinapasok yan, just try your best to focus on your active money. Yun yung pinaka-ano ko. Siguro meron akong Yun na. very, very, passionate ako about the active money versus passive money. So, work on your active money. Pasok nyo kung saan investments nyo man gusto mapasok yan. But at the end of the day, if you're at an age na hayok ka pa magtrabaho, consider yourself lucky. Kasi once nandun tayo, medyo hindi tayo bumabata, obviously, mamimiss mo yung time eh. Yeah. Na masipag ka, go. So, yung gigil ka. yun lang. Wag magtipid, magsipag. It's not a mindset na I'm trying to tell everyone to follow, pero that's just what worked for me. And I'm sure marami din na ganun ng Sometimes magugulat na lang kayo sa kaya niyong i-achieve if you just put the work in and you didn't limit yourself eh. 'Di ba? Ang pagtitipid sometimes is limiting yourself eh. Not just money yung pagtitipid niyo sa lahat, sa effort, pagtitipid niyo sa mindset ninyo, yung parang babawas kayo. Well, just keep going. Hindi niyo alam kung masusurprise niyo na lang sarili niyo kung ano ma-accomplish niyo if you just chop wood, carry water every day. Wow, chop wood, carry water. O ano po ka, nakita mo yun sa classroom. Wala eh. Nakapikit ako nung dumaan ako doon sa part na yun. Thank you so Thank you very much. Tito Mikey. Thank you very much. Para sa ating mga kapeligro, isa sa pinaka-importanting bahagi ng Petsa de Peligro ay ang paalala na kahit gaano kahirap ang pinagdadaanan mo, kaya mo. Yes. So, Tito Mikey, what's next for you? Is there anything that we would need to? Ganun pa din. Hopefully, I'm still on social media. Kung sa lahat ng mga social media namin, nandun lang naman kami. Pero I'm very, very excited and looking forward to yung podcast namin ni Kalad Karen. Hopefully pwede ko nang i-announce siguro yun. Go. Biskarteng Pinoy. Abangan nyo yan. It's our chance to talk to business owners, whether small or big business owners, para malaman natin yung mga storya behind yung pag-angat ng mga business nila. Sobrang spill ko lang to. Wala akong alam. Tama ba yung mga sinasabi ko? Ang alam ko yun yung topic eh. Ang alam ko yun yung topic namin. Pero yeah, I'm very much looking forward to that. Makakasama ko ulit si Kalad Karen. So magandang kwentuhan yun. Kalad Karen. Thank you very much to the both of you. Congratulations sa podcast ninyo dito. Of course, Petsa de Peligro, and of course sa lahat ng ginagawa ninyo sa content ninyo. I'm fans kami ni CK ninyo. So hopefully tuloy-tuloy. And sana si CZ one time guest dito para malaman din yung kwento niya. CZ. Thank you, Tito. Thank you very much. Thank you so much, Tito Mikey. At dahil dyan, do not forget to follow Petsa de Peligro Podcast on Spotify, YouTube, and other social media platforms. Aba pati na rin ang Union Digital Bank. Search nyo lang kami sa Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube for more tawanan and diskarte stories. Kasi bawat Petsa de Peligro laging may paraan, dumiskarte lang at maniwalang kaya mo with Union Digital Bank. Okay, see you sa next episode ng Petsa de Peligro Season 2. Yay! Thanks, Tito. Thank you so much. Thank you very much. Maraming salamat. Bye-bye notifications na. Secured na ang Petsa de Peligro. Tandaan, hindi tayo takot sa due date. May hustle, may racket, may paraan. Kaya mo with Union Digital Bank. Mas kaya mo mag-survive hanggang sweldo. Follow Union Digital Bank on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube for more tawanan at diskarte stories. This is Petsa de Peligro Podcast.